Kamusta mga tol? Nakakatakot kapag nangyari to no? Wemby tsaka Giannis sa Spurs. Naku po, posible ba talaga yung ganyan? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, game. Kung hindi nyo napanood yung nakaraang dalawang video natin, nauna na natin explain doon kung paano mapupunta sa Warriors tsaka sa si Giannis de Belen. Pero eto talaga yung pinaka nakakatakot sa lahat no? Kapag napunta sa Spurs si Giannis de Belen, naku po, GG na talaga yan kapag ganyan. Posible ba talaga yung ganyan? Ito ha. Ito yung unang-unang pwedeng i-offer ng Spurs para makuha si Giannis de Belen. Ito yung tinry ko sa ESPN Trade Machine ha. Si Dylan Ababo Harper, si Creo Sochan, si Escaldon Johnson, si Barnes at siguro mga 3 hanggang 4 na first round picks ha. Tapos syempre makukuha ng Spurs si Giannis de Belen tsaka yung utol niya si Tangasis Antetokounmpo. So yan, baka nagtataka kayo no. Kung titignan nyo kasi dyan, bakit kasama pa si Barnes sa trade na yan? Sa trade kasi mga tor, importante mag-match yung salaries, diba? Hindi yan tulad sa PBA, kahit sino lang pwede Kapag hindi na sa first apron yung salary cap ng isang team, pwede siguro hanggang 125% ng binitawan nilang salary yung marireceive nilang salary na players na makukuha nila sa trade. So kaya nandiyan si Barnes mga tol para maabot yung total na $56 million na salary galing sa Milwaukee Bucks. Tapos syempre, for sure, kasama talaga dyan si Dylan Ababo Harper, ang second overall pick nito nakaraang draft. Isang high potential na batang player yan mga tol 19 years old pa lang yan, diba? Tapos 6'5 pa na point guard, matangkad Kung wala si De'Aaron Fox, for sure, yan yung magiging starting point guard ng Spurs ngayon. Tapos si Escaldon Johnson mga tol, 26 years old yan na role player, pero pasipag naman yan mga tol pasipag mang asa sa Lakers at sa Warriors. Nakakasama pa nga dati sa USA team yan, diba? At itong si Creo Sochan naman, 22 years old na dating 9th overall pick na San Antonio Spurs. Babad dati yan mga tol masipag yung rumibond pero lately, bihira na lang siya ginagamit ng San Antonio Spurs. Kung yan ang ibibigay ng Spurs mga tol for sure, 100% sure ako, tatanggi talaga ang Milwaukee Bucks Hindi talaga yan enough. Bakit kanyo? Eto kasi mga tol kung titingnan natin mabuti yung roster ng Spurs this season syempre andyan si Wembanyama, tapos Dylan Babo Harper, si Escaldon Johnson, si De'Aaron Fox Boy, si Castillo Buhangin, si Corneto, si Longhair, si Creo Sochan, si Carter Bryant, si Bismack Binomba, si Vaseline, si KG Canaleta at si Barnes. Yan, nakita nyo ba mga tol ang mga batang players na hindi nakasama sa trade na ginawa natin kanina, si Castillo Buhangin, 21 years old, na Rookie of the Year last year At this season, 16.6 points per game yung ginagawa niya at 7 assists per game pa. Tapos si Vaseline, 25 years old pa lang yan, consistent na score yan, diba? 14.6 points per game yan at shooter talaga yan sa labas, tapos legit na 3-pointer talaga yan Tapos ito si De'Aaron Foxboy mga tol, 28 years old pa lang to 20 points per game yung ginagawa niya this season, pero kasi nung nasa Kings pa yan, 26 points per game yung ginagawa niyan legit na star marker rin talaga yan. At panghuli itong si KG Canaleta mga tol, 24 years old pa lang yan 11.5 points per game yung ginagawa niyan at isa pang legit na 3-point shooter. Consistent kasi above 37% yung 3-point shooting yan kada taon. Tapos syempre, hindi na natin isasama niya si Wembanyama kasi for sure, hindi talaga bibitawan ng Spurs yan sa trade Nagagets nyo ba yun mga tol Kung yun lang kasi kanina yung ibibigay ng Spurs for sure, sasabihin ng Bucks, ay, lugi naman kami dyan tol, ang daming batang players hindi nakasama sa trade. So ito mga tol itodo na natin kung all in talaga ang Spurs sa trade na to para makuha lang si Giannis de Belen. Ito yung minimum na kailangan i-offer ng Spurs sa trade na to ito si Barnes, Dylan Ababo Harper, si Castillo Buhangin, si Creo Sochan at si KG Canaleta. Ang dami no? Tapos may kasama pa yung 3 first round picks Yan mga tol, ganyan dapat karami ang bibigay ng Spurs para pumayag ang Bucks sa trade. Kung titignan nyo mga tol parang ang dami talaga, sobrang dami talaga marami yan kasi kapag ganyan sa proven star marker yung kukuhanin mo sa trade, talagang ganyan, sobrang dami talaga ng kapalit niyan. Kung isipin nyo kasi mabuti mga tol yung mga batang ibibigay ng Spurs na yan, hindi talaga proven stars yung mga yan Oo, mataas talaga yung potential nila, diba? Pero sa ngayon, wala pa talaga na puprove sa NBA mga yan Tapos sa magiging kapalit, isang legit na top 5 player sa NBA na kaya bumuhat ng isang team, talagang ganyan. Ito ang explanation dyan mga tol. Ganito lang kasimple yan Kunwari eto, meron nagtitinda ng isang sako ng bigas tapos wala ka na mabibila ng bigas kahit saan, wala talaga kahit saan Ano sa tingin nyo ang mangyayari? Di syempre, lahat ng taong gusto mabili, magpapataasan ng presyo yan para makakuha yung nag-iisang sako ng bigas, diba? Yan mismo yung nangyayari ngayon mga tol kasi nagdemand na talaga ng trade si Giannis de Belen, diba? Na isang legit na top 5 player sa NBA at sigurado lahat halos ng team sa NBA gusto siya makuha Mag-aral din naman kasi kayo minsan, law of supply and demand yan mga tol, habang puro ML ang ginagawa nyo.
So ito, kung sakali mangyari yung trade na sinabi natin kanina, nakakatakot yan actually para sa NBA eh. Kung hindi nyo naalala mga tol, ito papaalala ko ha, yung tandem ni Tim Duncan tsaka ni David Robinson, Twin Towers noon, di ba? Lakas talaga ng mga hayop na yun eh. Dalawang beses sila nag-champion sa NBA taong 1999 at 2003. Yan mga tol eh, yan na yung sample eh. Yan din mismo yung mangyayari kapag nakuha ng Spurs si Giannis De Belen ha. Twin Towers yan eh, 6'11 si Giannis De Belen na pwedeng point forward pa nga, di ba? Tapos yung Bayama, 7'4 na sentro na nagdadala rin ng bola, hayop, ang gagaling eh. Oh, ito na lang imagine niyo mga tol eh. Nagpipick and roll si Giannis De Belen, siya may hawak ng bola tapos si Wembanyama niya mag-i-screen tsaka roll. Paano niyo pipigilan niyo? Napakahirap, di ba? Unstoppable talaga yun eh. At saka kapag pinaposte si Giannis De Belen tapos si Wembanyama niya papasa galing sa ibabaw, di for sure kaya makita Wembanyama niyan, makakarating talaga yung bola kay Giannis De Belen eh, di ba? Eh laki-laki ni Wembanyama eh. Tapos andyan pa si De'Aaron Fox Boy sa gilid, hype na yan, lakas eh. So kung mangyari talaga yung trade na sinabi natin kanina, ang magiging starters na ng Spurs ganito na. Si De'Aaron Fox Boy sa point guard, tapos si Vaseline sa shooting guard, si Escaldon Johnson sa small forward, si Giannis De Belen sa power forward, at si Wembanyama sa sentro, lakas! Tapos yung mga pamalit nila, si Corneto, tsaka si Carter Bryant, tsaka si Longhair. Sobrang lakas talaga ng first team nila eh, no? Nakakatakot talaga eh. Pero talagang humina yung bench nila, diba? Ang dami ba namang nawala eh. Samantalang sa Bucks naman mga tol, ayun, asahan mo ang mangyayari doon, yung mga batang players na nakakuha nila, baka 4 siguro doon, mag-start kagad sa Bucks kasama ni Tina Turner na sentro nila. Parang okay na rin eh, no? Parang okay talaga yung mangyayari sa magkabilang team kapag ganun yung nangyaring trade. Tingin ko para sa Bucks mga tol ha, panalo na talaga sila dyan kapag ganyan yung karami yung nakakuha nila. Isang reason mga tol kung bakit second ng Spurs sa standing ngayong season eh, kasi nung nawala si Wembanyama dahil injured siya, 10 wins, 4 losses pa rin yung nagawa ng Spurs eh, no? Ang lakas kasi ng bench nila eh. So malaki talaga yung naging contribution ng mga batang players ng Spurs ngayong season. Pero ang tanong mga tol, sa Spurs ba, okay ba talaga sa kanila yung trade na yan kapag ganyan karami binigay nila? Ganito lang kasimple yan mga tol eh, no? Kung napansin nyo, ang babata talaga ng mga players ng Spurs kasi ang ginagawa nila, sinasabay nila yung edad ng mga batang players na yan sa timeline ni Alien Victor Wembanyama ha. Kumbaga mga tol, kapag gumaling yung mga yan kasabay ni Victor Wembanyama, di ba? Eh talagang malakas yun. Tignan nyo yung OKC ngayon, ang lakas, di ba? Kasi sabay-sabay naggalingan yung mga batang players eh. So yun sa ngayon yung timeline na inaasahan ng Spurs eh. Na kapag nakakuha ng Spurs si Giannis De Belen, panigurado, biglang magbabago talaga yung timeline na yan ha. Kasi 31 years old na si Giannis De Belen eh. So yung Wembanyama, 22 years old pa lang yan mga tol. Nagigess nyo ba yun ha? 9 years difference yan, ang laki eh. Talagang biglang fast track yung timeline ng Spurs. Imbis na antayin nila na gumaling yung mga batang players nila, biglang bibilis ngayon yan eh. Championship contender kagad sila, di ba? Kasi nga malakas talaga to si Giannis De Belen mga tol eh. Depende na siguro sa tingin ng management ng Spurs kung ano ba yung mas maganda para sa kanila. Mas maganda ba yung timeline ng Wembanyama o mas maganda ba yung timeline ng Giannis De Belen? Saan ba mas malaki yung chance na makapag-champion ulit sila? Kung ako tatanungin mga tol ha, para sa akin, mas maganda yung timeline ng Giannis De Belen para sa Spurs. Si De'Aaron Fox Boy, si Giannis De Belen, tsaka si Wembanyama, legit na big 3 talaga yan mga tol eh. Yung mga ganyang big 3 diba, kahit may ma-injure na isang player sa kanila, kaya pa rin talaga sumabay palagi niya mga yan eh. So kapag nangyari yan mga tol, tingin ko, makakapag-champion siguro ang Spurs ng at least 2 beses kung mariretain nila palagi yung big 3 na yan matagal. Pero kasi mga tol, again, uulitin ko ha, pangalawa sa standing ng Spurs ngayong season, mataas sila eh. So malaking palaisipan talaga yan para sa kanila kasi gumagana na eh, pangalawa na sila, di ba? Sisirain mo pa ba yan, ganyan gumagana na para makuwala si Giannis De Belen? Ano, gusto mo ba yon? Pero para sa akin mga tol, oo naman, worth it pa rin talaga sirain yan. Basta merong assurance na pipirma ng extensions Giannis De Belen sa Spurs. Kasi mga tol, kung after 3 years hindi mag-work yung ginagawa nilang big 3 na yan, 34 years old pa lang si Giannis De Belen mga tol eh. Tapos 25 years old pa lang si Wembanyama. Di syempre, pwede pa rin nilang ipantry si Giannis De Belen para kumuha ng ibang players na malapit ulit sa ni Wembanyama, di ba? For sure, mababalik naman sa kanila siguro mga at least 80%, hanggang 90% ng value na binitawan nila para makakuha si Giannis De Belen. At ang huli mga tol, sa tingin ko, Spurs talaga yung posibleng merong pinakamagandang offer para makuha si Giannis De Belen kumpara sa kahit sinong team sa NBA. So go Spurs, kaya nyo yan! Big 3 na naman yan Spurs, alam ko magaling kayo sa Big 3 eh. Go! Okay na pang himagas, malagay mga itar ng Spurs.